Oh, praise God. At tunay nga na muli tayo po ay pinagpala ng Diyos sa ating sa bawat buhay ng bawat isa sa araw na ito. At alam natin sa araw na ito ay pinagdidiwang natin ano po, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. But our God, our Jesus Christ is still alive. Amen. At purihin po ang Panginoon at atin tayo po sa ating lahat. Magandang mapagpalang araw po dito sa Europa at maging sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan sa Pilipinas. Praise the Lord. At tayo po ay may panibago na namang marireceive na mensahe ng ating Panginoong Jesus. Before that, tayo po ay mayroong mga announcement. Welcome to the Fundamental Truth of Jesus Christ. Worldwide Ministry is a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring all people closer to our living God, our Lord Jesus Christ. Amen. At ang binabahagi lang po natin dito ay ang kanyang buhay na salita na magbibigay sa atin ng kaunawaan, karunungan, at makilala natin tunay ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesus. Praise God. At another announcement po ay tayo po ay meron po tayong mentoring na dinadaos po ito every month Saturday. Praise God. Kung nais po ninyo pong magpa-mentor at lalo magamit tayo ng ating Panginoong Jesus, mag-message lang po tayo sa email address po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Amen. This year po, in August, meron po tayong RRG na gagawin po diyan sa Pilipinas in the month of August. The restored the RRG, praise God. Hallelujah. The retreat, ano po? Lalo pag tayo po ay umaten at makasama tayo sa retreat na ito, lalo po tayong panalakasin, ano po, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang ating physical, ang ating emotional and spiritual. Praise God. At ito po ay free admissions. Ano po, ito po ay sa lahat kung sino nais sumama, mag-attend dito po sa retreat na to. Tanong lang po tayo sa ating mga pastor dyan sa Pilipinas na para po tayo ay yung ma-admit tayo. Yung lahat ng gustong sumama, free pagkain po dito. Praise God. Hallelujah. Bubusugin po tayo ng pagkain at bubusugin po ang ating spiritual. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na po ba tayo na magaling ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. Tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. By the way, ako nga po pala si Reverend Ricky Oblea. Dito po sa Netherlands, ito po ay pinangunahan ng ating mahal na Apostle Edmond Ibanez dito po sa Netherlands. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dumako na sa mensahe ng Panginoon. The title po ng message for today is He is risen. Ano po? So, dahil nga sinabi ko kanina, ang araw na ito ay ating namin, ano po, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo hanggang siya po ay nabuhay na muli. At mabigyan po tayo na hindi lang po tayo magsa-celebrate ito, hindi lang ito yung normal celebration. Para tayo po ay lalo tayong malaman natin at maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. He is risen, hope lives again. Samahan po ninyo ko sa book of Matthew, chapter 28, verse 1 to 10 in NIV version. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Bible. Kung meron po tayong mga gadget, i-set po natin ang ating cellphone at buksan yung ating Bible doon sa ating mga cellphones. Amen? Praise God. Simulan po na natin to after, sabi sa Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Praise the Lord. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week,
Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like a lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen." Praise the Lord. Just as he said. "Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciple, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will be seeing him. Now I have told you." So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciple. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." Praise God. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Praise God. Oh Father God in heaven, maraming salamat po muli. At tunay ngang napakabuti mo sa bawat isa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati at binibigyan ng papuri, Panginoon, sa iyong kalwalatian at kapangyarihan. Wala kang katulad. Tunay nga ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas na aming buhay. Salamat po. Tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, anumang mga karumihan ang nakikita mo sa aming pagkatao. Linisin mo po kami at patawad po. At tunay nga po na ang iyong salita ay tunay na buhay at ang iyong mga promises na ito ay tunay na nabibigay pag-asa at kalakasan sa aming spiritual na buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat po. We are already forgiven. We are already forgiven, Lord. In Jesus' name. At sa oras na ito, Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa bawat mga places namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At patuloy na ikaw ang aming mabigyan ng kalwalatian at papuri ay para lang sa iyo. Salamat po. Victorious ang ginawa mo ngayon pa lang sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At sa binasa na po natin sa Matthew chapter 1 Matthew chapter 28 verse 1 to 10 ay tunay na ito po yung bang in the time after the agony of the cross. Nandito po yung after the silence of the tomb, comes down to the third day. After 3 days siya po ay nabuhay. Amen. Kaya po nung time na yon, yung dalawang nabasa natin, yung dalawang Mary, si Mary Magdalene and the other Mary, that approached the tomb still grieving. Talagang sila nalulungkot sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Still heartbroken sila, expecting po na talagang to see the death. Yung nakalagay na dun sa tomb na yon. And, but they find changes everything. They find changes everything. Instead of sealed tomb, they find an earthquake, and roll away stone, and the angel with a message. Ano po sinabi ng angel sa kanila? Would echo through the generation. He is not here. He has risen. Just as he said. Kaya nga po dito, these are not just a comforting words. There are words shaking at the truth. Yung katotohanan, that the resurrection of Jesus Christ is not just an event in history. Hindi lang ito history, is not a normal event. It's not only a normal celebration. It is a found of our faith, that the power behind our hope, na magkaroon po tayo ng talagang tunay na pag-asa
Dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. And guarantee of eternal life. Garantisado po, dito po yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob po sa atin. Amen. Kaya po, sa passage pong ito, ay tunay na ang Diyos ay parati. He keep His promises. Nandun lagi ang kanyang mga promise, ano po, na binibigay sa atin. That no tomb can hold what God has raised, and the dead does not have the final words. Hindi ito yung pinakang katapusan, but it is the beginning of our life. Nung ginawa po ng ating Panginoong Hesus, doon po sa krus ng Kalbaryo, namatay siya at nabuhay para sa atin. This is the beginning in our life. Kaya nga po yung dalawang women dito, dalawang babae dito, that they kept expecting mourn. Ano? They expecting talagang sorrow. Siguro, di ba, naranasan naman natin pag tayo ay malungkot, di ba? Lalo na kung ano yung nangyari sa buhay ng ating pamilya, sa ating buhat, sa ating sarili, sa ating personal, nandun yung ating kalungkutan. Amen. But, baliktad po, the woman came expecting to mourn, but they left with a vision. Sabi no, go quickly and tell. Nung nakita po nila, di ba, may nagsabi sa kanila, go and tell. The fears turn into faith and the sorrow turns into worship. Ayan. Kaya tayo, purihin po ang Panginoon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na lalo tayong titibay ang ating pananampalataya at tunay ang sinabi niya sa kanyang salita, sa kanyang mga promises sa Biblia. Hindi tayo bibiguin niya. Amen. Kaya nga po, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus is more than the doctrines. It is a daily reality. Ano po? Ito yung pang-araw-araw na talagang natin yung katotohanan. That because Jesus lives, we can face tomorrow with courage. Magkakaroon tayo ng kalakasan sa ating sarili, sa ating pananampalataya. Walk through today with purpose. Alam natin why we are created by God. Alam na natin kung bakit, kung ano yung purpose pa, ano yung gagawin natin habang tayo nabubuhay. Amen. Hindi lang tayo magtatrabaho, hindi lang tayo magpapayaman o anumang gagawin natin sa buhay, but malaman natin at maunawaan natin ang purpose natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito is to use our life with worth, yung bang magkaroon ng worthy ang ating buhay. Amen. Magkaroon tayo, we worship with full hearts even in broken places. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay buhay na buhay kailanpaman. Amen. Kaya po ang pagkabuhay ng ating Panginoon, it proves that Jesus is who claimed to be. Amen. Kaya nga sabi ng scripture in John chapter 11 verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Amen. And the one who believes me will live even though they die. Okay. Kaya po ang pagkabuhay ng Panginoon ay sinasabi niya sa kanyang sarili. Patunay na kanyang sarili na siya. Jesus made bold claims about himself throughout his ministry. Before na mangyari po ito, sinasabi na niya na siya, he was the Son of God. Amen? He was the Son of God. Sinasabi niya, bago pa mangyari ito, sinasabi niya kung sino siya. Amen. And he said that he could be the power. He raised again on the third day, and he said he was the only way to the Father. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng ating Panginoong Hesus. This is the proof na sinasabi ng Lord na ito siya. Ito ang ating Panginoong Hesus. Dahil nabuhay ang ating Panginoon, we can trust every word that He said. Nandun yung ating pananampalataya, nandun yung ating trust sa Panginoon, sa Kanyang salita, na totoo siya. Ito siya, ito yung sinasabi niya para sa atin. Amen. That we can believe in His promises to forgiveness, for salvation, and for the eternal life. Amen. Doon sa buhay na walang hanggan, ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Totoo yan. That is the promise of God. And we can boldly follow Him.
tayo makakasunod sa Kanya na mayroong kalakasan, may katapangan na tayo hindi matatakot sino man ang ating nasa kapaligiran. Dahil ang ating pananampalatayaan natin ay ang Panginoong Hesus na buhay na buhay. Amen. That knowing we are not following a dead leader, but a living Savior, Lord and Savior in our life. That is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, if the cross show us the death of His love, the resurrection show us the truth of His identity. Amen. Ito siya. Ito si Jesus. He show the truth, ang tunay na kanyang identity. Amen. Ang kanyang mga sinasabi ay tunay na totoo. Manampalataya tayo lagi sa Kanya. Have faith on Jesus Christ. Have faith on God. Trust Him always. Amen. Kaya nga po, sabi ko kanina, the resurrection is not just a powerful moment. It is the proof that Jesus is more than a teacher. Amen. More than a prophet and more than a martyr. Doon sa ginawa niya para sa atin. He is the Son of God, the Savior, the Lord and Savior of the world, and that He is the risen King. Amen. He is the risen King. Hallelujah. Kaya nga po, if Jesus rose from the dead, that everything He said is true. Totoo. Totoo yung sinasabi niya. Ang mga tao nagsasabi ganito, pero meron po silang, pag ang tao nagsabi, nabibigo po. Kadalasan. Lalo na ngayon, malapit na ang botohan, marami na naglalabasan dyan kung ano yung mga promises nila. Pero ang Diyos na nag-promise sa atin ay totoo, hindi tayo bibiguin. Amen. Hallelujah. Another thing, ang pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus is to defeated death and sin. Amen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57. Oh, death is your victory. Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga po doon sa krus ng Kalbaryo, at the cross, Jesus took our sin. Our sins. Amen. Inako niya yung kasalanan, inako niya para sa atin. He bore the punishment we deserve. Dapat para sa atin yun. Pero inako niya para sa atin. But it was the resurrection that showed us the price has been paid. And the death has been defeated. Amen. Kaya nga po, kung ang Panginoong Jesus had stayed in the grave, sin and death would have had final word. But because He rose, dahil siya po ay nabuhay, He broke the power and once for all. Amen. He broke the power of sins. Amen. Kaya nga po, kung hindi ginawa po ng ating Panginoong Jesus para sa atin, tayo po ay patungo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Napakabuti po ng Diyos sa Kanyang plano para sa atin. Amen. Kaya po ang kasalanan, the death was the penalty of sin. In Romans chapter 6, verse 23. When Jesus died, He faced death on our behalf. When He rose, He conquered it. Not just for Himself, but for everyone who believes in Him. For everyone, ibig sabihin sa lahat ito, para sa atin. Nananampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya ay nabuhay. Amen. We are conquered. We are more than conqueror. Amen. He was delivered over the death for our sins and was raised to the life for our justification. Amen. Kaya nga po, nabuhay ang ating Panginoon, defeated death, defeated sin, and disarmed the enemy. Ano po? Kaya death is no longer final for the believers. It has been turned into the doorway to eternal life. This is the doorway in eternal life. Sa buhay na walang hanggan, doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sin no longer that us right, no control or condemn those who are in Christ. Pag tayo po nasa Panginoon, nasa ating Panginoong Jesus, sin no longer has the right to control or condemn those who are in Christ. Amen. Another thing is disarm
the enemy. Satan lost his greatest weapon, the fear of death. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, the tomb is empty, which means your chains can be too. Amen. Na-broken na po lahat yun. Hallelujah. Kaya nga po, huwag tayong, you don't have to be feared death anymore. Because Jesus has overcome it. Na-overcome na po ng ating Panginoon para sa atin. You don't have to live trapped in sin. Jesus broke its power. And you don't have to live in guilt or shame. You can walk in freedom and victory. Amen. Kaya, because He lives, you also will live. Amen. Nabuhay ang ating Panginoon para sa atin. He lives in us. Amen. We have a freedom. We start to another life, to start our journey. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po si Jesus did not just escape the death. He defeated. He did not just cover the sin. He crushed its power. Kaya po, ang kasalanan natin ay na tayo po tinatawad na. Sin is forgiven. Shame is broken. Amen. Death is defeated. Nandun, ang buhay na walang hanggan ay secure para sa atin. Amen. Hallelujah. And, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagbibigay ito ng bagong buhay sa atin to bring a new life to us. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 4, where we therefore buried with Him through baptism into death in order that just Christ was raised from the dead through the glory of Father, we too may live a new life. Amen. May bago tayong buhay. Bagong buhay means more than just going to in the kingdom of God, in heaven. You are not just saved from something. You and me are saved by something, a new life of purpose, of power, at peace in Him. Yung kapayapaan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, pag sinabing new life, we have a new identity na. Amen. You are no longer defined by your past or your failures. Sabi nga po, if anyone is with Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Amen? In 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Meron tayong bagong identity na. Meron ng tawag sa atin. Iba na tayo. Amen. Another thing, katulad sinabi kanina, meron tayong a new power. The Spirit has raised Jesus from the dead, now lives in us. Kaya nga po, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you and me. He will give the life to our mortal bodies. Overcome na yung kasalanan, walk in obedience, mabuhay tayo na may kagalakan, mayroong kalakasan, even in the time of trials. Amen. Kasi nabuhay na ang Panginoon. Meron tayong kagalakan, even nasa kalagitnaan tayo ng ating sitwasyon, na meron tayong trials, meron tayong problema sa buhay natin. Tingnan na lang natin. I-focus natin yung ginawa ng Diyos, ng ating Panginoon para sa atin. Nabuhay siya, inako niya ang lahat para sa atin upang tayo muling mabuhay. At magkaroon tayo ng tunay na relasyon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. And another thing, pag tayo po ay sinabi na magkaroon tayo ng panibagong buhay, meron tayong a new purpose sa buhay natin. Amen. Resurrection, life means living for Christ instead of self. Namatay siya para sa atin. To those who live should no longer live for themselves, but for Him who died from them and was raised again. Amen. Kaya, huwag na tayo manatili sa dati. Amen. You don't have to be stuck in our old habits, sa ating mga kinatatakutan. Amen. We are not just improve.
You made anew. Bago na. Ano po? Bago na yung gagawin natin. Dahil may purpose na yung gagawin natin. Amen. Para sa Panginoon. You're not just saved from hell. You're in power for the kingdom living right now. Meron na tayong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang pagkabuhay ng ating Panginoon is not just an event to celebrate, katulad ng sinabi ko kanina. It's a new life to live. Ito yung bagong buhay. Bagong buhay na tayo ay mamuhay ayon lang sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya ang pagkabuhay ng Panginoon, Jesus rose from the dead, be fully forgiven, be radically changed. Binago po tayo. Punuin tayo ng banal na Santo Espiritu ng Diyos. Be filled with the Holy Spirit. And walk a new direction with divine purpose. Maunawa natin tayo makakalakad ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yung purpose ng Lord na magamit ang bawat isa, you and me, sa mundong ito. Parang marami pang mga tao na mailapit natin sa ating Panginoong Jesus at tumanggap bilang isang ating Diyos at sarili tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Kaya, don't just visit the empty tomb. Walk out of it with Him. Live like someone who has been made new because in Christ, you are. Amen. Pag lagi po natin, tayo po ay nasa Panginoon. Every day, meron po tayong bagong mga new things, new words na nagmumula sa Panginoon. Maraming mga idea ang ibibigay sa atin ng Lord para gawin natin yung nais niya sa kanyang ministry. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Alam na natin, nung paman, He is risen. Every year, ginagawa natin to, but alam na natin, unawaan lagan natin ang message, ang message ng Panginoon, yung kanyang pagkabuhay. Sabihin, we have a new power, we have a new life, we have a new purpose sa buhay ng ating bawat isa. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, tulad ng you can be forgiven. Amen. You can be forgiven. The resurrection confirms that the cross work. Your sins are paid for. Amen. In Romans chapter 4, verse 25, He was delivered over to death for our sins and was raised to live for our justification. Amen. Kaya nga po, the cross, Jesus paid full price for our sins. But the resurrection is the receipt that proves our debt is paid in full. Binayaran na ng ating Panginoong Jesus. Fully paid na. Amen. Meron po tayong resibo na, the proof that the debt is paid in full. Kaya nga po, kapag ang Panginoon, si Jesus Christ has stayed in the grave, it will mean sin has won. But hindi yon. Siya po ay nabuhay muli. He rose again. Nabayaran na. The power is broken. Tayo po ay na-forgiven na. Amen. And made right with God. Kaya nga po, ang forgiveness, ang pagpapatawad po is not based in our performance, it based on Christ's finished work. It based sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ang Panginoon lang ang merong nakagawang ganito para sa atin. Hindi natin gagawin kung ano pa yung para tayo ay mapatawad. Manampalataya lang po tayo sa ating Panginoon. I-open ang ating buhay, ang ating heart sa Panginoon at we receive it. Our Jesus Christ as our Lord and personal Savior, and we are saved. Amen. Hallelujah. Another thing, pag po tayo napatawad ng Panginoon, mayroon tayong kapayapaan, peace with God. Meron tayong freedom na, freedom from guilt, and meron tayong fresh starts na. Meron tayong bagong buhay muli. Makapag-simula muli tayo. Amen. You don't have to live in the shadow of our past. Amen. Kaya nga,
you can say with confidence, sabihin natin sa ating sarili, I am forgiven. I am free. And I am made new because Jesus lives in me. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Another thing. Yan. You can start fresh. Amen. Pero pag may bago kang buhay, mag-start ka na muli. Fresh na fresh ka. Amen. Hallelujah. Kaya no matter your past, the reason Jesus offered a new life today. Sabi nga sa, ulit ko, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore if anyone, meron tayong bagong purpose, at meron tayong bagong buhay. Amen. And the cross erased our past. Yung pong cross na yon, na empty, He erased our past. The resurrection empower our future. Amen. Kaya po, meron tayong bagong direction. Pag tayo po ay, we can start afresh. May bago tayong direction. Meron tayong bagong mindset. Amen. Be transformed by renewing our mind. Amen. Kaya nga po, si Jesus walked out of the grave. You can walk out of whatever has been holding you back. You can begin again, not because you earn it, but because He lives in us. Amen? Hallelujah. And, the last thing, you can live with hope. Mamuhay tayo na lagi tayong may pag-asa dahil ang Diyos ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Yesus. Amen? Because Jesus conquered the grave and the same power lives in us. Amen? In Romans chapter 8, verse 11. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya nga po, ang pagkabuhay ng ating Panginoon, it gives more than comfort, it gives us confidence. Confidence po tayo. And, but living hope and active, strong, and eternal. Why? Because one of we trust is not dead. He is alive. Ano po? Yung ating pinagkakatiwalaan po na ating Diyos, siya po ay buhay na buhay. Kaya tayo po ay mayroong confidence sa ating sarili. Lagi tayong mayroong pag-asa. Amen. Ano man ang ating ginagalawan sa mundo ito, sa ating trabaho, sa sitwasyon, tingnan natin, kung focus tayo sa ating Panginoon, dahil siya ang ating pag-asa. Kaya we encourage each and every one of us sa ating buhay, ano man ang kalagayan ng bawat isa sa inyo, sa ating lahat, tandaan po natin, ang Panginoong Yesus, ang lagi nating pag-asa. Amen. If the grave could not hold Jesus, then no situation can rob you of your hope. Kaya nga po, napaka-important po na lagi nating isipin, lagi nating ilagay natin sa ating puso, isipan. Ang pagkabuhay ng Panginoon, nandun lagi ang pag-asa na mayroong panibagong buhay. Hindi tayo titingin o mag-stay tayo sa ating mga nakaraan. Amen. Tumingin tayo sa ginawa ng Diyos para sa ating future. Meron pong plano ang Panginoon sa atin. Sa pamilya natin, sa ministry, maging sa ating personal na pangangailangan. Tingnan natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Yung resurrection, pagkabuhay ng Diyos para sa bawat isa sa atin, laging may pag-asa. Amen. Hallelujah. Praise God. At tunay na ito po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Kaya, meron tayong hope for tomorrow. Meron po tayong hope for eternity. That is not the end for believers because I live. You also live in Jesus. Kaya nga po, because of the resurrection, you don't have to live in fear, carry despair, or drain the unknown. You can face each day knowing the reason one walks with you. And His promises are sure. Amen. His reason, because He lives, your hopes lives too. Lagi tayong gasa. Conclusion. Ang conclusion ko po dito, the tomb is empty, your heart is full. Ano po? Pinuno na tayo ng Panginoon. Our heart can be full. The resurrection of Jesus
It's not something we celebrate once a year. It's something we live every day. Amen. Because He lives, our past is forgiven. Your present has power. Your future is secure. Amen. He is risen. And because He lives, hope lives again. Praise God. Hallelujah. And I believe, sa bawat isa po sa atin, ito po ang mensahe sa araw na ito upang ating namnamin at maunawaan natin about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Hindi lang ito ating ginagawang celebration, kundi ilagay natin sa isipan natin, sa puso natin, ang kalagahan. Ang kalagahang binigay ng ating Panginoon, ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Para lang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana, buhay na tayo ay magkaroon ng kahalagahan, yung worthy ng ating pananatili sa mundong ito. Hallelujah. Gamitin natin ang pagkakataon na tayo po ay everyday nagigising tayo, everyday pinagpapala tayo. Gawin natin yung part natin for His glory alone. Amen. Para hindi masayang yung buhay natin. Hindi lang tayo kakanta-kanta, hindi lang tayo mamamasyal, kundi isipin natin, ano ba yung purpose ng buhay ko dito sa mundo ito? Ano ba yung pagkakatawag ng Diyos para sa akin? Para magawa natin yung part natin para sa Kanya. Amen? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. We give you honor. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Oh, we worship you. Rabakaya rabashanda rabahandara rabashande. Worthy is the Lamb. He is risen. He is risen. Shakarabakaya rabashanda rabahan. Oh, we worship you. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Rabakaya rabashanda rabahandara rabashande. Open your heart right now. Open your heart right now. Your life sa ating Panginoong Jesus. Right now, this is the time na lumapit tayo sa Panginoon. Ano man ang nararanasan mo, kapatid, sa ating pamilya right now. Before na ako po ay manalangin, sumunod lang po kayo sa panalangin ito to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Simple lang ang gagawin natin to have a true relationship, to have eternal life. Hallelujah. Panginoong Jesus, lumalapit po ako at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nag-aas po ng forgiveness sa aming mga kasalanan mula nung kami sinilang hanggang sa ngayon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang aking kasalanan at hugasan ng banal na dugo ni Jesus. Salamat po sa oras na ito. I receive the forgiveness of our sins, O God. My sins, O God. In Jesus' mighty name. Salamat po sa iyong pangako. We are already cleansed by the blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Binubuksan namin ang aming puso, ang aming buhay para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat at isinulat mo na ang aking pangalan sa Book of Life. You are my Lord and personal Savior in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po.
In Jesus' mighty name. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras na ito, sa mga kapatiran o sa mga first-timer na nanood sa online service na to, na tinanggap ka bilang isang Diyos at sariling tagapagligtas ng bawat buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, anuman sa ang mga sitwasyon ng kanilang pamilya na mayroong sakit karamdaman, right now we declare, O God, the healing power of the blood of Jesus Christ. Ito man ay nasa physical na karamdaman, spiritual, Lord, they are already healed by you in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And I pray, O God, sa lahat ng mga nangangailangan ng trabaho, we pray, O God, in Jesus' mighty name, ang patuloy ng iyong favor sa kanila upon favor sa buhay nila. Hallelujah. At maging sa mga pamilya, we pray the oneness of the one spirit, na magkakasama-sama ang pamilya, na patuloy na magkaisa sa pagpupuri sa iyo at pagsaserve sa iyo in one accord. In Jesus' mighty name. At maging sa mga financial na pangangailangan, Lord, we receive by faith, O God, na maranasan ang pagdaloy mo katulad ng like a river flow na walang kupas, at maranasan, Panginoon, ang punong-punong pagpapala na walang sukat kalagyan ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Ngayon pa lang, we declare the victory upon victory. We declare healing. We declare, Lord, ang salvation, O God, sa mga tao pa na kailangan ng personal relationship sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa oras na ito, at tunay nga po, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating pangalang, sa ating mapangyarihan, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. And next Sunday online service, tayo po ay magkita-kita, tayo po ay makareceive ulit ng panibagong pagpapala ng Diyos. Amen. And once again, God bless to all of you.